Hey guys! Wamenta! Tervetuloa sa aking vlog! So today is Tuesday at almost past 10 na, 10:40 I think, here in Lapland. At mamaya papasok ko alas 2. Naglalakad ako ngayon kasi may schedule ako sa doktor dito sa center na malapit sa amin. Kasi guys, ilang araw nang umaatake yung migraine ko. At sa kasamaang palad, isa na lang ang natitirang gamot ko para sa migraine ko galing sa Pilipinas. So, kahapon, sinabihan ko yung kasamahan kong finish na samahan niya ako sa doktor kasi kailangan ko na ng tamang gamot para sa migraine ko. Which is yun kasi kailangan may reseta ka ng doktor. Then, sinubukan namin yung sa website kung saan pwede ka munang kausapin ng doktor. Kung hindi ka na kailangan pumunta sa kanila, isi-send lang yung reseta. Pero sa case ko, pinapunta ako ngayon. So, i-check niya daw at titignan niya kung ano yung mga nararamdaman ko. Kaya, kailangan kong pumunta, guys. Kanina pa ako umalis, mga 15 minutes na ako naglalakad. Pagka ganito na naglalakad ka, tapos nagmamadali ka, ang init na. Pinapawisan na yung kilikili ko. Nakatatlo pa yung suot ko. Naka-inner ako, plus yung pullover, tsaka tong taki. Eh, yung taki ko kasi may insulation to sa loob. Ayan, so, vlog tayo guys pagdating ko dun sa hospital. Ayan pala guys yung itsura ng Kolari kapag ka may snow. Ayan pa, laruan ng bata. Ganyan siya. Yung kasi madalas yung nakikita yung kabilang part ng tinitirahan ko o ng place ko dito sa Lapland. So, ito yung other part naman kung saan dyan pala yung bahay na binibilan namin ng care piece. Ayan o, care piece. And, yan, may playground yung mga bata. Tapos, eto, apartment din yata yan. Yan, then, parang 15 minutes na lang para makapunta tayo sa center. Hinihingal na ako. In fairness, ang sarap maglakad ha. Pinapawisan ako. Dapat pala maganto kami pagka parehas yung mga day off namin ni Ate Gladys. Ang cute ng bahay guys. Oh. Tapos si nanay nag-ano siya ng yelo. Ayan, so ito yung kabilang part ng place ko. Kung makikita nyo, talagang malungkot ang itsura, lalo pag winter. And sabi ni Elaine, nag-snow daw kagabi. Nakaka-shock lang kasi ibig sabihin hindi pa rin tapos yung winter. Ayan, so mag-vlog tayo, kita-kits tayo pag nandun ako sa hospital kung pwedeng mag-vlog doon sa center. Okay, see you guys! So, eto guys, nakaliko na ako. So, dito na yung tinuro ng Google Map. Actually, first time ko itong puntahan kasi hindi naman ako nagpapacheck up. Mukhang ayun siya. So, diretso lang tayo. 11 o'clock yung schedule ko sa na binigay sa akin. Medyo maaga pa naman tayo. Hindi ko alam kung ito or dun pa. I-check ko ulit sa Google Map guys ha. Wait lang. Guys, mukhang ito na siya. Ayan o yung color green na building. Ayan na siya guys. So, liliko na lang ako. Then, pagdating ko doon, i-check ko kung makakapag-vlog ako guys ha. See you later! Ayan o, meron na siyang red na cross. Ayan guys, so, eto na. Nandito na tayo. Ayan. Ayan siya. Turbase Keskus. So, ito yung hospital. Tapos, yan yung green. Yan. Ayan guys, so pauwi na tayo. Hindi na ako nag-vlog doon kasi may mga matatanda. So usually kasi yung mga matatanda, hindi yan sila mahilig sa camera. Sure. Hindi, minsan kasi syempre for privacy din. Kaya
Hindi na rin ako doon nag-vlog. Pero nakakatuwa lang talaga dito guys kasi kung ano yung schedule mo na binigay sa'yo, which is yung sa akin is 11 AM. Nandun na yung doktor, sinundo niya lang ako dun sa waiting area. At tinawag niya na ako saktong 11 AM. Pumasok na ako. Ayun, 3 lang kami nag-aantay doon. 2 matanda, tas ako yung isa. And kailangan kong magpa-schedule sa laboratory kasi kailangan niyang i-check yung aking blood and kidney kung okay pa. Kasi, di ba nga, nagsasuffer ako ng migraine. Actually, matagal na yung migraine ko. More than 10 years na. So, ayun. Ang galing dito guys, alam nyo yung pagkuha ng laboratory, maglalagin ka dun sa binigay niyang website. Then, siya na lang din yung magsisend doon kung ano yung gagawing test sa akin. And then, hinahanap ko yung prescription, yung reseta ng gamot na bibilin ko. Sabi niya, hindi na, pumunta ka na sa apteki ngayon or sa pharmacy in English nga. Pumunta ka na sa apteki kasi nandun na yung reseta mo. Automatic na pala yun doon. Na darating doon yung reseta mo guys. And then, tinanong niya ako may social security number ako, which is yun nga yung aming Kela card o yung aming health card dito. So, ayan, makakabawas tayo kahit papano ng pagbili sa gamot. Then, tinanong ko siya, may dapat po ba akong bayaran? Ganyan-ganyan. Sabi niya, no, isi-send na lang nila yung bill. It was electric bill nga daw. Kung meron man akong babayaran, sana wala. Pero, sa ngayon, pagkatapos niya akong kausapin, wala na daw akong gagawin kundi umuwi. Ayun. Tignan nyo guys, no? Parang 30 minutes lang. Tapos na, physical check exam niya ako. Ganyan niya. Pinagano niya yung kamay ko. Ayun. Tapos, after nun, sabi niya, kapag hindi pa rin naging okay, yung mga medicine na binigay ko sa'yo, i-message mo lang ulit ako dun sa application nung aming Derby Steak ko sa omavie.fi, omabirto.fi. Yon. So, ang sabi niya sa akin, ang ibibigay niya sa akin is yung pang migraine attack talaga. Hindi siya pain reliever, which is good kasi hindi siya delikado sa kidney ko. And bibigyan niya rin ako ng everyday kong iinumin to prevent the migraine. Pero hindi niya naman sinabi na para mawala yung migraine ko, which is alam ko naman na hindi na talaga siya mawala. Pero God's will, sana mawala siya. Pero yun nga, yung ibibigay niya kasi is to prevent, kumbaga ma-prevent natin yung pag-atake, which is good. Ayan, so naglalakad na ako pa uwi. May mga baso, siguro mga turista yan. See you na lang guys doon sa bahay. At may pasok pa tayo mamayang 2:00. See you! Karatapos lang ng duty ko at naglalakad na tayo pa uwi. And hindi na tayo hinatid ng kasamahan nating finish. Hindi na ako hinatid, hindi na ako inaya na sumakay. Siguro kasi dahil nga hindi naman na ganun kalamig at kayang-kaya naman ng maglakad or baka rin kasi may pupuntahan siya. Kaya hindi na siya nag-invite na makirides ako. Nung nakaraan kasing winter na mababa talaga yung temperature, hindi nila kami hinahayaang maglakad lalo sa gabi. Yan, hinahatid talaga nila kami. Ayun, balik tayo sa kaninang nangyari na nagpunta ako sa ospital, 'di ba? Kasi ayun nga, dahil meron talaga kasi akong migraine. Matagal na yon, 12 years na yung migraine ko since nag-start yon nung ako ay nagtrabaho sa Middle East. Sa Middle East kasi 'di ba, more on kulang nga sa tulog kasi mas makaba yung pasok. And more on cashier lang ako doon. Sobra lagi daming tao sa supermarket. Kaya may ngalay yung balikat ko. Then yung ngalay na to, karugtong sa leeg ko, yun yung nagiging reason. Kaya minamigraine ako kasi parang yung ugat doon. Basta yung ganun yung muscle. Ayan, doon siya nag-start. Sa totoo lang, sa sobrang excited ko rin na makarating ng Finland, hindi ko naisip na meron nga pala akong health problem. Yung aking
migraine. Actually, tinanong pa yan sa employer. Sa employer's interview kung do you have any health condition. Hindi naman din kasi sagabal kung tutuusin. Like yung mga tipong high blood, yung mga ganyan. Yan, mas hindi yan gaano nakakapasa sa medical. Unlike sa migraine naman kasi, ayun, ano naman siya, okay naman siya. Hindi naman siya nakakasagabal dun sa pag-a-apply mo. Totoo ba? Hindi nakakasagabal. Like, kinakaya ko pa rin naman. Kaya lang, may mga times kasi na hindi mo talaga kinakaya. At ang pinaka-problema ko kasi is, naubos na yung gamot ko na galing sa Pinas, guys. So, wala na akong gamot. At matagal pang makakapunta at makakabalik din yung mga kasamahan namin na magbabakasyon. So, hindi na talaga kakayanin. Kaya, nagpa-check up na ako sa center. Nga pala, tinanong ko siya. Sabi ko, may babayaran ba ako? Sabi niya, ngayon, wala ka nang gagawin kundi umuwi. Kung meron atang babayaran, ipapadala na lang nila sa akin yung bill. Ayan, tapos, kanina, nagpa-schedule na rin ako online sa laboratory nila. Tinuro niya rin sa akin na kung saan ako mag-schedule online. Magpapa-schedule online para sa aking blood test. Sabi niya kasi gusto niya daw ma-check yung blood ko at yung kidney ko if okay pa rin sa dami nga ng iniinom kong gamot. Almost madalas kasi everyday nakaka 2,000 mg ako sa kapag umaatake yung migraine ko. Ayan, and nagulat lang din ako kasi sobrang high-tech nila. Yung prescription na hinihingi ko, akala ko nga makakabili ako ng gamot kagad. Kasi ang gagawin ko sana, papasuyo ko na lang sa kasamahan kong finish para mabilan ako. Yun pala, automatic nandun na yun sa pharmacy. So, pupuntahan ko na lang siya doon at sasabihin ko lang yung pangalan ko. Then, doon na din papasok yung makakakuha ato ako ng discount. Kasi, yung Kela card namin or yung health card namin, magbabawas siya doon kasi may prescription siya ni doctor. So, kailangan ata talaga ako yung pupunta. Ayun, ang medyo kinakabahan lang ako, yung sa blood test kasi hindi ko alam kung magkano. Baka kasi mahal. Syempre, hindi pa naman tayo ready sa mga ganong bayarin ngayon at wala pang sahod sa katapusan pa. Kaya iniisip ko nga kung bibilin ko na ba yung gamot or what. Pero syempre, kailangan din natin yun. Kailangan natin alagaan yung sarili natin. Kailangan natin unahin yung kalusugan natin dahil kung hindi natin aalagaan yung kalusugan natin, hindi rin naman tayo makapagtrabaho. Bilang isang OFW, kailangan inuuna din natin yung sarili natin lalo na pag usapang kalusugan kasi kung hindi natin gagawin malusog yung sarili natin, hindi natin matutulungan ng pamilya natin. So, ayun lang guys. Balitaan ko kayo sa Friday. Punta ulit tayo sa center para magpa-blood test. And sana maging okay yung result. Ang lagi ko kasing kinakabahan is yung sa kidney ko. Ayun guys. So, thank you so much sa inyong panonood sa aking vlog. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay pa din sa akin. Nag-share, nagla-like, at nagko-comment. Sana guys, mas marami pa tayo o dumami pa tayo. At sana rin marami akong natutulungan na mga kababayan natin dyan sa Pilipinas. And sa mga manonood na bago, please don't forget to subscribe. Don't skip the ads, please. And share and like the video. Good night guys. Hey pa!